Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. It's when the breeze begins to blow, I know the Spirit's come. And all my worldly wanderings just melt into His love. Lord, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Lord, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me. Cries it says, I want to know You. Lord, I want to know You more. When my daily needs ordinarily lose life and song, my heart begins to plead sensitivity to Him is gone. I run the race but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warms my hunger to behold. Lord, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Lord, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me. Cries it says, I want to know You. Lord, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Lord, I want to know You more. Lord, I want to know You, to know You more. Lord, I want to know You more. Amen. Salamat Sister Abby sa imuhang special. Pindot no ang iyang gikanta. Ang tingog ni Abby murag pare-parehas sa kuha gamay. Joke na. Sige, ako tumahangyon sa pagtindog. Kuha na ito mga Biblia. Ug atong abrihan sa Romans chapter 12. Magbasa lang ta og isa ka bersikulo karong hapon. Kay naay butang nga ato ang tutukan karong hapon mga igsoon. Romans chapter 12. Ana mo? Verse 2. Ang pulong sa Dios nagaingon dinhi, and be not conformed to this world,
but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ugayaw pagpahiuyo ni ining kalibutana, apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron inyong masuta unsa ang maayo og makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Magampo kita. Father in heaven, panalangini ang mensahe nga imong giandam, Lord, ug hayagi ang mga hunahuna sa imong makatawhan ug tanduga ang mga kasing-kasing. Gamita kining pulong nimo nga mubag-o sa ilahang kinabuhi, Lord God. Help me as I speak to them, and I pray, Lord, that you fill me with your Holy Spirit and give me wisdom. Lord, ako ang itugyan diha sa imo, ang amo ang pagabuhaton karon, o ako nagaampo nga ikaw ang Ginoo ang mahimaya. Father, kining tanan among ginaampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Salamat, ug pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong hapon is this: and be not conformed to this world. Ang pulong sa Dios nagaingon sa atoa, ugayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutana, kundili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna or sa inyong salabutan, aron inyong mapamatud-an kung unsa ang maayo og makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Andam na ba mo maminaw sa mensahe karong hapon? Sige, so atong andamon nato ang kaugalingon sa pagpaminaw, ha? Aron masabtan ninyo unsay kabubuton sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Matag usa dinhi nagtuo ko mga luwas na siguro. So kini nga mensahe para sa imuha. And you need to be very attentive, ha? Paminaw gyud pag-ayo sa mensahe karong hapon, aron hayagan sa Ginoo ang imong hunahuna. Ang pulong nga pagpahiuyon, sama sa ato ang nabasa dinhi sa Roma Kapitulo 12. Gigamit ni siya sa versikulo 12. Nagapakita kini nga si Pablo nagtuo nga daghang mga Kristohanon karon sa atong panahon, even in our time mga higala. Nagtuo si Pablo nga daghang mga Kristohanon karon ang mitalikod sa Dios, and they shape their lives by the forces of this world. Kining kalibutanon nga mga puwersa, misupak ni sila sa mga paagi sa Ginoo. Kung masundo nato ang kining mga sistema sa kalibutan, mas motipas kita sa kinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. The more we follow the system and principles of this world, the more we sway or we switch away from a life that follows God's will. Ato ang sabton mga higala karong hapon ang kaning word conform. Okay? By definition, conform means to be molded according to another's pattern. Naminaw ang uban, murag nagkinataw ay lagi mo sa likod. Naminaw ba yun mo? Or gatry mo glikay sa mensahe karon because you know asa ko padulong sa mensahe nako. Okay? Please, shut your mouth up and don't talk when the pastor is preaching. Amen? I don't like to be mean sa ako ang kuan karon. Okay?
Pero gusto nako maminaw tanan. Kay sa ako ang nakita karon mga higala sa ato ang panahon. Daghag mga Kristohanon ning tipas sa kabubuton sa Ginoo. O ang kadaghanan makita nimo, kasagaran makita nimo sa ilang kinabuhi kay ginasunod nila ang kalibutan. Ang sistema sa kalibutan, ang prinsipyo sa kalibutan. So kung maghisgot kita o kaning conform, it means giporma nimo ba, gimold nimo ang imong kaugalingon diha sa lahi nga panag-ingnan. It is the desire to be like someone else. Naninguha ka ba nga ikaw mahisama ka ani niya or ani nila? It is like doing what others are doing. It is like saying what others are saying. It is like wearing what others are wearing. Conform means imuhang gidawat ang mga idea, ang fashion, ang paagi sa pagkinabuhi, ang pag-agi sa paglakaw, ang paagi sa pag-istorya. Mao na siya ang conform. Ginasunod nimo and you try to be like them. You follow their style, you follow their ways, you follow their system, you follow their principles, and you follow what is popular. Mao na ba na karon diri sa ato ang panahon. Kung unsa tong trending, mao na ang ginaapas sa mga tao. And you know, sad to say, na ay mga Kristohanon pud ga apil-apil ana. You know why? Nganong na yung mga tao may gala, they want to be like others. Because the majority of the people, may gala, kadaghanan sa mga tao karon, they are following the system of the world. Mas daghan og mga unbelievers din sa kalibutan kaysa sa mga magtotoo. And you know, the sad news is, daghag mga katawhan sa Diyos, ning sunod sila sa mga pamaagi sa kalibutan. You know what? A conformist, gusto siya mag-awat-awat sa uban, gusto siya mubuhat unsay ginabuhat sa uban because he is afraid of, you know, he is afraid to be different. O mao na siya may gala ang ako ang nakita. The reason nga nung naay mga Kristohanon dili sila gusto mubarog diha kay Kristo, tungod kay dili sila gusto mga higala chopera sa ilahang mga higala diha sa gawas. They don't want to be different. They want to be accepted by the world. A conformist also is someone who feels a need to be like everyone else. Dili ba gusto ta dawaton sa mga tao? Gusto ta i-welcome sa mga tao? That's why gina-follow nato ang ilahang mga ginabuhat. Mao na daghag mga Kristohanon nga young people are being destroyed because they allow other people to influence them. So the word conform means to be molded according to a pattern. Gihulma ba? No? Sumala sa usa ka sumbanan. As Christians, we follow the Word of God, not the ways of the world. Ang pulong sa Diyos nagingon, and be not conformed to this world. Young people, that's the word of God for you. Be not conformed to this world. Ngano man, nganong dili nato ihulma, no?
iporma ang atong kinabuhi sumala mga higala sa pamaagi o sistema sa kalibutan. Because this is what John had said mga higala. Mao ni ang iyang gisulti ug ang iyang gisulat sa 1 John chapter 2 verse 16. Look with me in 1 John chapter 2 in verse number 16. 1 John chapter 2 in verse number 16. The Bible says, kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, ug ang pangibog sa mga mata, ug ang garbo sa kinabuhi, dili iya sa amahan, apan iya sa kalibutan. The Bible clearly says that all that is in the world is not of the Father. Dili iya sa amahan. So in other words, pag ikaw Christian and you follow the ways of the world, you are not doing the will of your Heavenly Father. You are practicing the ways of the unbelievers. Or those people who are, kani mga tao nga iya sa kalibutan. And kay balo mo mga higsoon, unsang giingon sa atong Ginoong Jesucristo, kita ania dinhi sa kalibutan pero dili ta iya sa kalibutan. Dili ta para sa kalibutan. Amen. Busa nagmando ang Ginoo sa ato nga unsa? Gawas kamo gikan sa ilang taliwala. O pagpalain kamo. Kinsang nagingon ana? Ang Ginoo. O giingnan pudta sa Ginoo og ayaw paghikap sa mahugaw nga butang og dawaton ko ikaw. Asa man nga bersikulo sa Biblia? 2 Corinthians chapter 6 na verse number. I-abri niyo mga Bible. Let me show you. I believe that's verse number 16. Kung di ko magkamali. 2 Corinthians chapter 6 verse number 17 di ay. Ang giingon dinhi sa pulong sa Dios, wherefore come out from among them and be ye separate. Kanang pulong separate doesn't mean to become isolated. No, dili. Ang word separate dira magpalain ka. Magpalain ka. Dili ka musabay sa ilaha. Dili ka sabay sa uso. Dili ka makiguyon sa ilaha. Dili ka makiguban sa ilaha. Magpalain ka sa ilaha. Kinsay nagingon ana? Ang Ginoo. So kung kani gitudlo sa Ginoo, then kaning doctrine of kaning separation unsa ni siya? Doktrina. Usa ni kabutang nga dapat i-practice or buhaton sa mga katawhan niya. Amen. God is not making a suggestion here. God is giving His people a command. Amen. Una sa Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world. That is not a suggestion. That is a command. Nga anuman nga dili ta magpauyon aning kalibutan na, kay ang tanan nga naa dinhi sa kalibutan dili iya sa amahan. Amen. Mao na ang Dios nagsulti mga higala, busa kamo nga naa diha sa kalibutan, no? Gingon sa Bible mga higala, kamo nga naa diha sa kalibutan, gawas kamo. Hawa mo diha sa ilahang grupo. O pagpalain kamo. Nahadlok ba ka nga maglain ka? May mga uban no nga mga Kristiyanon kay mahadlok sila. Hadlok sila biyaan sa ilahang mga barkada, hadlok sila mga higala nga biyaan, hadlok sila nga masuko ang mga tao sa ilaha. Mao na nga sila makiguyon sila.
mo compromise sila. God said, be different. That's doctrine. Amen? That's not exhortation. Na mga uban nga mga Kristohanon nga, ang kaning separation mga higala, kuwan lang daw na. Mura lang kuno nag-exhortation, pero dili daw na siya doktrina. Doktrina ni mga igsoon. Parehasa ng gatuta nga si Kristo Diyos. The deity of Christ. Unsa man ang deity of Christ? Doktrina o dili? Doctrine man na. Kaning church, doctrine ba ning church? Doctrine. Kanang virgin birth, doctrine ba na? Doctrine. Kanang unsa pa mga higala? Daghan. Kanang heaven ug hell, doktrina ba na? Doktrina. Ang separation, doktrina pod ni. So pag kini mga higala pagtulunan, ang expectation, ang ginatinguha sa Ginoo ani para sa iyang makatawan, buhaton nila ni. Nag-ingon ang Ginoo, paglahi mo. Ayaw mo pagsunod-sunod sa mga ubang tao. Ayaw ninyo kaning suuna ang mga ginabuhat sa mga dili mga Diyos nun. Ayaw ninyo suuna ang ginabuhat sa mga dili mga Kristohanon. Kay mga luwas naman ta. So, ngalan nga luwas na ta, we must be a good follower of Jesus. So, ang atong ginasunod, si Jesus. Are you a good follower of Jesus? O dili kayo? Sundo nato ang atong Ginoo. Sundo nato ang iyahang mga gipang tudlo. Sundo nato ang iyang mga gipang mando sa atoa. You know, there must be separation in different area mga higala sa atuang kinabuhi. Una, there must be separation in worship. Ang style sa atuang pagsimba. Dili nato mga higala iparehas sa kaning mga pamaagi sa mga kalibutan o sa mga contemporary nga mga kasimbahanan karon. Naay mga uban nga mga simbahan mga higala nga kung magsimba sila lahi kay kalibutanon kayo ang estilo sa ilang pagsimba. They adopt the system of the world. They put up drums. Di ba? Mga worldly nga mga instruments may gala unya mauna ang ilahang gi-apply o gi-practice diya sa ilang simbahan. Muna kadaghanan sa mga nagsimba diha nga mga simbahan dili luwas. Wala na bago ang kinabuhi. Nganuman ang ilang ginapakaon didto nga iglesia ang ilahang unod. Dili mao ang ilahang espiritu. Unya ning oppose man na sa pagtulunan ni Kristo kay niingon man si Kristo atong babae. Ang Diyos Espiritu, ug sila nga nagsimba kaniya, simbahon siya sa Espiritu ug sa kamaturan. Na mga uban po nga simbahan, they put up idols inside their church. Iya man sa kalibutan. Ang idol, dili na iya sa Ginoo. That's why we don't have idols in our building. Wala tay image ni Jesus diri, wala tay image ni Mama Mary diri, wala tay image sa mga anghel diri, and wala taga bow down ani sa ilaha. Nganuman iya na sa kalibutan. The Bible says, for all that is in the world is not of the Father. So nganuman nga i-adapt nato na diri sa atong simbahan, there must be a separation in terms of worship. When we worship God, we worship Him in spirit and in truth. We elevate the Word of God in our worship service. Amen?
mas ginatagaan natog taas nga oras ang pagwali sa pulong sa Dios kaysa kanang mga kanta. Now, ang kaning mga awit may gala, it is important during worship, pero dili siya dapat mas taas og oras kaysa sa pagwali sa pulong sa Dios. Kay ang sentro sa worship ang pulong sa Dios. Ma-feed ang ato ang kalag sa pulong sa Dios, dili sa mga kanta. Ma-build ang atong kinabuhi sa pulong sa Dios, dili sa mga kanta. Amen? Ang kanang mga kanta, mga higala, is preparation na para sa ato ang kalag nato. Aron nga inig maminaw na ta sa pulong sa Dios tungod kay na-prepare ang ato ang mind, atong heart, pinaagi sa mga kanta, then andam po ta maminaw ug mudawat sa pulong sa Dios. Amen? There must be separation also, not just in worship, but in fellowship. So kung mangingon tag worship, we are referring to the style of worship. Ikaduha, fellowship. We are referring to church. Kaning mga simbahan nga i-fellowship nato. Did you know, as believers in Christ, dili ta pwede makig-fellowship sa bisag kinsa nga religion. Dili pud ta may gala makig-fellowship sa bisag kinsa na lang nga Baptist church. Kay naaman po yung mga Baptist nga mga kasimbahanan nga wala misunod sa mga pagtulunan ni Kristo. Naay mga Baptist churches nga nahimo ng mga compromising nga mga Baptist church. Dili ta pwede makig-fellowship sa ilang anuman. Kay basin ang atong mga young people diri matakdan sa ilahang mga espiritu. Basin ang uban po nato diri mga higala maka-adapta og mga practices nila nga dili subay sa ato ang mga practices nga nakatunan sa pulong sa Dios. So naay separation in terms of worship, naay separation in terms of fellowship. Dili ta pwede as Baptist makig-fellowship uban sa mga Foursquare. Dili ta pwede makig-fellowship uban sa mga sa tama ni kaning mga uban nga mga evangelical church. Now, I did not say nga kana sila dili mga Kristiyano mga pero there's a difference between sa ilang mga standard ug sa atuang standard. Dili pwede. Amen. Kay ngano sa ilang simbahan magsayaw-sayaw sila. Diri sa atong simbahan wa man tagasayaw. Kay base sa atuang nakatunan sa pulong sa Dios may gala, gibawal man gyud na sulod sa simbahan. Sa ilang simbahan, pastora ang ilang leader. Sa ato diri, pastor, lalaki ang leader. Ngano maoy gitudlo sa pulong sa Dios. So kung kita makig-fellowship aning mga uban nga evangelical church nga ang leader nila babae, then unsa ang mahuna-hunaan sa mga uban nga mga kaigsuonan nato dinhi, especially sa mga bag-o lang nga na member sa atong simbahan. Pwede di ay babae ang leader sa simbahan. Amen? Diri sa atong simbahan wala taga speaking in tongues. Sa uban nga mga simbahan like Pentecostal church, ga speaking in tongues sila. So ngano man nga kita makig-fellowship sa ilaha. Ang Diyos nagsulti, come out from among them and be ye separate. Pagpalain ka mo. Pastor, kung may simbahan, pastor, nga parehas sa tua, then kita-kita na lang mag-fellowship. Kung way nakita. Amen? But I believe na ang mga igsoon. So kita makig-fellowship ta
sa kaparihan nato nga grupo Baptist o sa kaparihan nato og kanang mga practices. Amen. Kaya na mga Baptist tod mga higala nga ilang gi-adapt no ang kaning style sa Pentecostal church. So kung kita makig-fellowship sa ilaha, what are we doing? We are planting confusion in the minds of our other brethren here. Malibog sila. Sa ila, base ng uban ninyo, mangutana sa ako na. Pastor, sa ila laging simbahan na, lagi ngon ana. Sa to wala lagi. Amen? So malibog. Nganong malibog? Kay pareha man Baptist. Amen? There must be separation in fellowship. Kani po ang ako ang itambag sa inyo ha mga church members no. Ayaw mo ka nang magkuan, ayaw mo magkanang share o kanang mga uban nga mga preachers ba diha ba no? You know, just because na nahimo kang interesado sa iyang gisulti because ang iyang gisulti pare-pareha sa tuwa og kanang pagtulunan, but knowing that that person or that preacher is not a Baptist, why post it? Why share it to your timeline? Amen? Pwede ka mo tanaw, pwede ka maminaw, just don't share it. Kaya unsay mailhan sa mga tao sa imo. Unsa ka? Baptist ka, unsay imong religion, unsay imong grupo, unsay imong identification. Kung naamoy nakita dira, either si Peter Tanchi or kinsa pa na nga mga sikat nga mga preacher dira, ingon ana, and then na sila gi-share, gwapo kay lang mga pulong la, pareha gini sa amoa ba. Ingon ana nga why religion makaluwas, si Jesus Christ ang pareha gini, i-share nimo. Pero ang grupo niya lahi kaysa sa imuha. Lahi ang iyang identification. I-share nimo. Then what are you? Are you truly a Baptist? Don't share it. Kung makita nimo diya, yan lang. Did you know what? Pangutanan ninyo ang mga member ni Kubuloy. They never share any church sa ilahang Facebook nila. Pangutanan ninyo ang mga member sa CCF, kanang mga member bitaw sa kanang dako kay nga simbahan ba? Peter Tanchi. Walay usa sila ga-share og kanang lain nga sekta. They are loyal to their church. Bisan pa nga ang naay simbahan pareha sa ilaw kanang doctrine, they never share it to their timeline. Ang mga iglesia ni Kristo mga kulto na pero wa gyud na sila ga-share og mga post gikan sa Baptist. Ang Baptist lang, ang gapang share mga higar, mga membro lang sa Baptist, ang gapang share o mga bisag kinsa nga pastor diha sa ilang Facebook. Bisag ka ng mga Katoliko, mga igsoon. Kay balo ba mo, ang ilang mga gipang share lang, ilaharap pong pari nila. Diri sa atong simbahan, daghag mga dagway nato. Di na ta mailhan unsay identification nato. Kay ngano man daghan kayo tag mga gipang share dira sa ato ang Facebook nato. Tungod kay nakuan ka ba nagka-interest ka ba sa iyang gisulti ba? Church members, when you go home, i-delete to. Dili man to kapareha sa imuha og kanang kuan grupo. Amen? Amen. There must be separation. Bahalag parehas ta. Nila dito. Ayaw ninyo i-share. Kung nakita nimo na, paminawa lang. If you agree with that preacher, then okay. Pero ayaw i-share. Ipakita nga ikaw
devoted ka, solid ka nga baptist nga Kristohanon. Pwede ko makadungog amen? Si Manny Pacquiao, di ba na baptist? Ano siya man yung mga kuwan ni Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao, member na siya sa usa sa evangelical church nga kung asa na ibanda-banda sayo-sayaw. Na praise and worship mo na ang kanang grupo ni Manny Pacquiao. Just because may gala na siya gisulti something interesting kayo, you know, dili kinahanglan i-share eh. Nga naman, ang imong mga followers, magsugod sila o kanang follow atong imuhang gi-share. Unya, pag makadiscover to sila og mga lain nga mga pagtulunan o ginapractice niya, mauto ang ilahang madala o madala sa ilang kinabuhi. Ginapalo naman nila katong imong gi-share. Susundo nila tong usa ka preacher, dili baptist, gisunod nila. Gi-like nila. So gi-share nimo. So nag-start sila follow ato. So karon may gala ila hatong tan-awon ang iyang mga video and then they will discover something nga kaning lahi nga pagtulunan kaysa sa atoa. Igsoon paminaw. There must be separation in fellowship. Kung baptist ka, only baptist. Ayaw na pagkuag mga lain nga mga kuan dira sa mga Katoliko, Pentecostal, Foursquare, unsa pa na dira may bisan nga ang ilang gi-share kay pari-parihas sa atoa. Amen. There must be separation also in companionship. It is referring to a group of people such as peers or barkada. Kaya ba mo nga nung daghag mga young people nga wala tungod sa mga company nila. Usa ka butang nga madaot no sa kinabuhi sa young people basta ang iyahang dikitan mga young people nga dili Kristohanon, usa ka butang sa iyang kinabuhi or area sa iyang kinabuhi nga madaot mga igala kay ang iyahang batasan. Tanawan ninyo og adto ta diri sa 1 Corinthians chapter number 15. Nagingon diri ang pulong sa Dios sa 1 Corinthians chapter number 15. Verse 33. Ang pulong sa Dios nagingon, ayaw pagpalimbong, ang dautan nga panagkuyog-kuyog nagdaot sa maayong pamatasan. Amen. Young people, kamo daw ba sabi? Basahan ninyo ni kaduha. Sige daw. Okay, 1 Corinthians 15:33. Young people, tindog daw mo young people, be? 1 Corinthians 15:33. Basahan ninyo sa English. Ready? Begin. Amen. Isa pa. Bisaya na yung mga Bible. O sige, basahan lang gyapon sa English. Isa pa. Ready? Begin. Unsay magdaot sa imuhang maayong pamatasan, ang kanang daotan nga pagkuyog-kuyog. Pwede na mo maglingkod. Magsigi kag kuyog sa mga daotan nga mga young people. Ang usa sa mga madaot sa imuhang kinabuhi ang imuhang batasan. Mo nang nga dili ikatingala nga nung naay mga young people musukol sa ilahang ginikanan. Nga naman na brainwash sa ilahang mga barkada. Hello. Mao na mga igala na mga young people no, paminaw.
makita nato karon nga ilang gipatay ang ilahang mamagpapa tungod sa mga barkada. Kay balo ba mo nga nung naay mga babae karon nga mga teenager na nga buntis tungod sa mga barkada. Amen? Evil communication corrupt good manners. Ang giyon sa Bible, ayaw mo pagpalimbong na mga higala. Ayaw mo pagpalimbong sa mga tao. Pag di na mga luwas, di na mga tarong, nga kuyugon nimo, ubanon nimo, o higalaon nimo, o himuon nimo nga company di sa imong kinabuhi. Amen. Kung di na maayo og relasyon sa Ginoo, di na maayo nga Kristohanon para sa imo. Hello? Ayaw mo sige kuyog ana nila. Pastor, looy manggod. Pwede ka mag-ampo, pwede nimo dasigon magsimba. Pero ayaw lang og kuyog. Amen? Ayaw kuyog. Inviteon ka mga on sa gawas, ayaw kuyog. Basta kay balok ka nga dili maayo ang iyang relasyon sa Ginoo, ayaw kuyog. Kay matakdan ka. Kaning stilog ba no sa mga uban nga mga Kristohanon karon ba no nga ilahang i-conform ang ilahang kinabuhi diha sa mga unbelievers, makig-uban kuno sila. Ang pamaagi ba nila aron madala nila, makabig nila ang mga unbelievers diha sa Ginoo kay makig-uyon sila sa ilaha. Pero kay balo ba mo no, kanang mga Kristohanon nga nagbuhat ana, wa gyoy ning uban sa ilaha. Sila pahinoon ang nawala sa simbahan. Because it will not work. Amen? There must be separation in worship. There must be separation in fellowship. There must be separation in companionship. Young people, pwede ko mangutana sa inyo, kisa inyo mga higala diya sa gawas. Kisa gitawag nimo nga best friend nimo or close friends nimo. Kinsa imo sige ka contact? Kinsa imo sige ka communicate? Ang Bible nagsaw evil communication, corrupt good manners. Kay balo ba mo ang mga unbelievers mo possess na sa inyong espiritu? Ang ilang espiritu ibalhin nila sa imuha. Mo na ikaw mapurma kasama nila. Mo na nga nangingon ang Ginoo sa wa ka pa nila na dani, be not conform. Ayaw gyud. Pahiuyon sa ilaha. Amen. Ikaw pa, there must be separation in courtship. It refers to a person that you want to be with for the rest of your life. So nagsugod ka ning courtship, kay kanang tao nga imuhang giuyab, mao nay gusto nimo makauban sa imong kinabuhi. So kung kana pa lang nga mga pulong igsoon, dili na applicable sa inyo ha teenager. Amen. But there must be separation in courtship. You know why there are young people? You know why we lose young people every year here? Every year, not just in our church, but also in all churches. Kada tuig na ay kanang young people nga babae o young people nga lalaki mawala sa simbahan. Tungod aning area sa
pag-uyab-uyab. Parents, ayaw ninyo i-tolerate ang inyong mga teenager nga anak nga mag-uyab-uyab. Karon lahi na ang system karon sa kalibutan. Kay ang mga babae na ang maggukod og lalaki. There are many women who chase men. So naay mga babae ba karon sa atong panahon, paminaw mo ha, kay tinuod ni akong isulti sa inyo ha. Ilaha yung i-express sa lalaki nga nagid sila pagbati para sa iya. So ang lalaki ngayawanon pag makabantay ana mo take advantage po. Dula-dulaan ang babae, sakyan, hangtod, taod-taod, mag-uyab na sila. Magbaktas-baklak, lakaw sila, mag-holding hands sila. Unya, kadugayon, moabot sila sa kwarto. Ang sunod mahitabo, pila ka bulan, maburos ang babae. O kung maburos na ang babae, dili na makitaan sa simbahan. Maunay fashion sa kalibutan. Pag ikaw Kristohanon ka, paminaw, dili ni mo na suunon. Ang Kristohanon dapat Diyos nun ta, even in terms of courtship. Pag dili pa nimo panahon, ana, ayaw sa pag-uyab-uyab. Teenager ha, kamo. Ako, naakuan man ko sa, na-curious ko ba itong Thursday night, i-mention ni Emerson. So, pagkaugma, Friday, nag-adto padulong Bible study, ako siyang gipangutana. While ga-drive ko. So, pwede mangutana, kinsa imong ginamin nga teenager nga naiuyab na. So, na siya gi-mention tulo diri sa atong simbahan. And I am planning to deal with them. Ang gisulti ni Kuya Emerson, mga unbelievers pag yun. Unya, mga bata pa kayo. Gusto na ko i-deal ng mga young people din nag-uyab-uyab. Kay dili pa na para sa inyo ha. Ug ayaw mo ka lain o kasuko sa ako, sa iyaha mo masuko. Mo nang gi-mention ako iyang pangalan. Kay igura siya ning tugan sa ako so mao na siya. Amen? Pero babae, stop chasing boy. Be godly. Wait. Kay balo ba mo paminaw si Rebecca? Nagulat lang ba si Rebecca? Pastor, sure ka, Pastor, nagulat si Rebecca kang Isaac? Di ba siya man, Pastor, nagbiyahe padulog kang Isaac? Siya, gidala siya. Pero, wala siya idea nga si Isaac ang iyahang mabana. Naghulat siya hangtod ning abot ang sulugoon ni Abraham. Ang babae maghulat. Pastor, bisag 17 ako. Paminaw mo mga babae. Ayaw mo kabalaka kung maminyo kag dili. Kay pag iyang kabubuton maminyo ka, nanay giandam ang Ginoo nga lalaki para sa imuha. Ug dili duha, dili tulo, dili upat, dili lima. Kanang imong mga gipangsugot, dili na mao sila.
Amen. Mga ungo na. Ha? Ayaw. Bulagin ninyo na sila. Mino ba ta? Kanang mag-uyab-uyab karon nga wala gasunod sa kanang pamaagi sa Ginoo sa kanang pag-uyab, dili na mao ang right person para sa iya. Dili na. Nga ano man, di man gusto mo sunod sa plano sa Ginoo. Lahi biyaning magsulod kag uyab kay sundon gud nimo ang plano sa Ginoo aron makadawat kag blessing gikan sa iya ha. Sundon nimo ang iyang plano, ang iyang pamaagi. Ingon ani. Ingon ani. Amen. Kay pagsupako nimo na igsoon paminaw, wa na jud kay panalangin madawat sa Ginoo. You will reap what you sow. Ug magproblema ka, unya magmahay ka sa kaugmaon. Amen? Ayaw ka kuan, ayaw ka kilig tungod kay wapo siya. Amen? Mga babae, kilig kay ni mga babae. Murka na siya, gwapa siya. Ang mauna gyud siguro ni kay basta mauna na. Dili oy. Pastor, unsaon ako pagkaibalo pastor nga siya ang kabubuton sa Ginoo para sa ako. Di mo mahibaw-an, moabot lang gyud na nga adlaw. Amen. Ipadala lang man gyud sa Ginoo. Pwede mo tanan kay balo ba si Adan nga tagaan siya babae sa Ginoo? Wala. Gipatulog lang man si Adan, di ba? Sana? Sana kaya boy? Pagmata na ana. Ay, mauso na ginabuhat sa uban, no? Uubog sila. Pagmata nila, nanay babae, tapad nila. Dili, ang bot pasabot niya may gala, ang Diyos ang maghatod diha sa imuha. Sa tama nga lalaki o sa tama nga babae. Amen? Og sigurado ko ang Diyos dili mohatag sa imuha og dili anak niya. Ang ihatag sa Ginoo sa imuha anak pud niya. Ikaduha parehas sa imuha og mga practices. Amen. Kanipod, dili po ang Ginoo mohatag sa inyo ha, babae o kanang foursquare nga lalaki. Or Pentecostal nga lalaki. Say, na mga uban nga maginikan, moingon sila, basta Christian. Mauna na. Kakita mo nga na yung mga nagminyog ingon ana, ang lalaki dito sa iyang simbahan. Ang iyang asawa, dito po sa iyang simbahan. Amen. So, ang ilang anak, nasa tunga, nalibog, asa mo uban. Amen. Sigurado ko, kung ikaw, Kristohanon ka nga baptist, ang ihatag sa Ginoo sa mga Kristohanon yun nga baptist, naaragay dira ang will sa Ginoo para sa imo. Ug di pud mohatag ang Ginoo sa imuha og kanang usa ka rebelyoso nga Kristohanon. Mohatag ba ang Ginoo sa iyang anak nga matinumanon, matinud-anon sa iyaha, nangalagad sa iyaha og usa ka klase nga anak niya nga rebelyoso? Mohatag ba? Niya usahay no ang kanang hunaon-naon din sa mga uban nga mga Kristiyan ingon ani, basin ako ang gamiton sa Ginoo para ibalik siya sa Ginoo. Na yung mga ingon, ana, dayon ba? Dili, oy. Ayaw mo pag kinatok diha. Amen. Dili bugo ang Ginoo, igsoon. Kay balo ang Ginoo. Nga naay gahom ang influence. Amen.
ang ginabuhat sa Dios as much as He can, ginaprotektahan niya ang imuhang kinabuhi. There must be separation in courtship. Teenager ha, kamo diri, ambot ha. Kay balon ako sa inyong mga pangalan. Bulagin ninyo na. Na ako'y nadunggan before nga na ay teenager diri, ang iyang uyab, pari. Pari ba to? Or sa Kristan o sa to? Nakatok na. Na later, gipanguntanan ako tong nag-share sa kuha na, niya, kumusta man? Bulagan na to niya. Gibulagan naman. Niya recently, na nag-share sa kuha, share ni Emerson sa kuha, na po'y uyab na pod. Ang mga teenager, no? Ayaw mo pagpakabuang-buangan ng uyab-uyab pa. Kay dili na dula-dula. Pwede mo na, unsa sa inyo ha ang uyab? Dula? Dula-dula? For fun? Gusto lang ka nga nakay kampanyon? Ka-chat-chat? Ka-date-date? Kauban og baktas-baktas? Kasabot mo, ana? Gusto lang ka nga, ana? Date-date, palit og quick-quick, hungit-hungit kunuhay. Okay naman ha? Na may uyab, no? Kaya kaning super kayong makilig ba? Nakarelate din ba? Amen? Kaya ako no? So, kung ako nasa yung edad, di ko karelate ng inana. Kaana di ko, kung sa'y but pasabot ni pastor. Amen? Kung ba panana yun? Utro po dito, basi nakakay uyab-uyab diha. Amen? Bulagin ninyo na ha? Pagtarong mo. Usa sa mga i-priority nyo una, ang iyong relasyon sa Ginoo. Sunod, pag-eskwela. Eskwela sa. Ikatulo, pag-practice sa glungag. Di ka balong mulungag, hilaw pag yun. Uyab-uyab ka. Lungag ni mo, hilaw. Di mag-uyab-uyab na ka. So, are you ready for marriage? Maligo ka, mag-shampoo ka, bula-bula pa na imong buhok. Amen? Di pa ka kay balong mamlansa? Nagmamlansa ka, masunog pa. Pukawunon ka pa. Dili ka pa responsible. Papulan. Uyab-uyab ka. Kanang uyab-uyab, dili uyab-uyab, uyab. Okay, pagpanguyab. Courtship. Para na sa mga mature. Amen. Not necessarily mature og nawong. Okay? Pero para na mga igala sa mga ready na sa responsibilidad sa kaning asawa or bana or kung magpamilya. Amen. Mao na. Kung wala pa, ayaw pugsa imong kaugalingon. Ayaw pangita og pamaagi. Nga na ay manguyab sa imuha. Amen?
just be faithful to the Lord. Just be faithful. And you know what? Ang tama nga adlaw sa imuhang kinabuhi, nga tinguha nimo, maminyo ka, ihatag na sa Ginoo sa imo, moabot na siya. Mga lalaki din, dili man mo mahutdan og mga babae. Mga babae diri, pamina mo mga babae, di mahurot ang mga lalaki. Daghan kay kapareha sa kugnawong. Isa ra gining uyon, amen? Grabe, seryosohan ninyo eh. Ga-joke na gani ko. Joke man to. Dahil kay kaparehan akong namong. Si Glenn lang din nakasabot. Amen? Oh. Di ni mahutdan ng naungan ni. Daghan kayo nila sa kalibutan. Amen? Oh. So there must be separation in courtship. Paminaw mo, ayaw mo pag-awat-awat sa pamaagi sa kalibutan. Nga, unsay pamaagi sa kalibutan, ang mga babae maggukod-gukod sa lalaki. Amen? Nya bata pa, mag-uyab-uyab na. Amen? Usa pay ato ang tanawon sa pag-uyab-uyab, na ay lalaki, adult na no, ang iyang panguyaban lalaki pud. Di na pwede. Na ay babae, ang panguyaban babae pud. Mao na siya pamaagi, mao na sistema sa kalibutan. Nga dapat dili nato dawaton. Amen? Pag lalaki, babae ang imuhang panguyaban. Pag babae, lalaki ang imuhang panguyaban. Oh, pag babae, lalaki ang imuhang sugton. Okay? Nakuan na si Piat na babae na yung manguyab. Lalaki. Amen? Oh, mo na siya. Nakasabot ba mo? So, kamo sa mga teenager nga nag-uyab-uyab, bulagin ninyo na. Amen ba? Kaya kung di ninyo na bulagan, mag-abot ta sa korte. Sige. Okay, nagbinuang lang ko. Pero mga higala pamilya, there must be separation in courtship. Bantayin ninyo na, paminaw, ang inyuhang pagkabatanon o inyong pagkadalaga. Bantayin ninyo na. Stop chatting. Kamu mga babae, nag-uyab-uyab ha, mga teenager, paminaw, i-block ang katunga lalaki. Sa dili pa kanya maunhan. Dilibot pasabot, sa di pa kanya maunhan mag-block. Sa di pa kanya mga higala, makuha. Kamu mga ginikanan, kinahanglan mo mag-monitor sa inyong mga anak kung sana ilang mga ginabuhat nila. Amen. So in life, conclusion na ta. You can either conform to the world or you allow God to transform you. Pag magpili ka, i-conform nimo, mo-conform ka sa kalibutan or i-allow nimo ang Diyos nga mubag-o sa imuhang kinabuhi. Kay sa uban nato dinhi mga igsoon, wala nimo gitugutan ang Dios nga mubag-o sa imong kinabuhi. You allow yourself to conform your life to this world. Amen. Do not follow the style of the world. Do not follow the standard of the world. Do not follow the system of the world. Do not follow the principles of the world. Do not follow the practices of this world. Ang Diyos nagsulti, come out from among them and be ye separate. And touch not the unclean thing. And God said, I will receive you. Amen.
So karong hapon, pag huna-huna mo mga higala, tanawa daw ang imong kinabuhi karon kung tarong bana at tubangan sa Ginoo. Tanawa ang imong ginabuhat karon kung tarong bana at tubangan sa Ginoo. Are you listening? So sa Bible, be not conformed to this world, but be transformed. How? By the renewing of your mind. How to renew our mind? Fill your mind with God's Word. And your life will be transformed. Aron masuta nimo, ma-prove nimo ba, mapamatud-an nimo that His will is good, perfect, and acceptable. Amen? Acceptable means pleasing ba? Atubangan sa Ginoo. Duko atong mga ulo, yung atong mga mata. Father in heaven, salamat sa mensahe, salamat sa imong gi-encourage sa amo o gitudlo, gi-challenge, dako kayo ni nga tabang sa amo ang kinabuhi. Labi na Ginoo sa mga young people dinhi ug sa uban pa nga mga katawhan nimo Ginoo. Father, please move the invitation today and do something in the lives of your people this afternoon. I pray this in Jesus' name. Karong hapon mga igsoon, nadunggan nato ang kabubuton sa Ginoo. Again, as Christians, unsa ang atong ginasunod? Ang atong ginasunod sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios. Dili ang mga pamaagi sa tao. Dili mao ang pamaagi sa kalibutan. Karong hapon mga higala, ang Diyos ba nagtingog sa imuhang kasing-kasing? Kung muingon ka, wala pastor, nagtingog siya, nagistorya siya sa imo. Pero basin imuhang gisalikway. Ayaw isalikway ang tingog sa Ginoo. Kay kung gusto nimo maluwas na kanang imong lawas ba gikan sa kadaot nga buhaton sa mga tao nga iya aning kalibutana, maminaw gyud ka sa tingog sa balaang espiritu. Sunda ang iyang tingog ug sunda ang pamaagi sa Ginoo, and you will be safe. We are called to be different. Ang Diyos nag-ingon, pagpalahi kamo. Be ye separate. Asa ta nga maglahi? Maglahi ta in terms of worship, in the area of fellowship, dili ta ng simbahan, ato ang i-fellowship. Dili po ta ng baptist atong i-fellowship. Makig-fellowship lang ta sa mga simbahan nga kapareha sa tua ug identification baptist ug pareha sa tug standard ug pareha sa tua ug practice. There must be separation also in terms of companionship. Young people, kinsa na imong mga barkada? Kinsa na mga ginatawag nimo nga suod sa imong kinabuhi? Hinumdumin ninyo ang gingon sa pulong sa Dios. Evil communication corrupt good manners. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Kana naa sa Proverbs 13 verse 20. Pagpalain kamo
sa mga unbeliever ninyo nga mga barkada. Bulagi na ninyo na. Palayo mo sa ila. Ayaw na mo makigdikit sa ila, ha? Sinakay mga barkada nga di luwas, mga naibang, sinakay mga barkada nga dili ka ng kwan ba, tarong, naay mga bisyo, diya sa ilang kinabuhi, palayo mo, hawa mo sa ila, ayaw mo sige uban sa ilaha, ayaw mo sige kuyog sa ilaha. Masinakay mga barkada nga sugarul, masinakay mga barkada nga kusog mag-inom-inom, masinakay mga barkada nga bastos, basin na kay mga barkada ha, nga immoral. Palayo. Pahawa sa ilaha. Paglain. Bulagi na sila. Kay di na sila mga tarong. Dili na sila para sa imuha. And there must be separation in courtship. I-purpose mga young people diha sa imuhang kasing-kasing karon nga willing ka maghulat sa timing sa Ginoo. Kamu teenager, undangan ninyo na. Dili na angay para ninyo. Undangan ninyo na. Kamu sa mga nag-uyab-uyab diri og mga unbeliever, classmate siguro nimo, silingan siguro nimo na, ambot kaila siguro nimo na, o kauban nimo sa trabaho, I do not know. Pero pag dili na mao ang kanang kabubuton sa Ginoo, undangan na, bulagi na. Stop doing foolish things in your life. Kabuang nimo na pagtarong sa imo ang Christian life. Manindog ta palihog. Karon kung ang Ginoo nag-istorya sa imuha, would you allow God to transform your life? Maghimo ba ka og decision? Paghimo og decision, ayaw isalikway, ayaw ibaliwala ang tingog sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing. Paghimo og tama nga butang sa mata sa Dios, aron giyahan ka sa Dios sa tama nga dalan ug panalanginan kaniya. Are you willing to be different? Because God said, be ye separate. Kung gusto ka mag-ampo karon, now is our time to respond to God's message ug pwede ta makistorya sa iyaha. Anhi sa altar ug pwede ka mag-ampo. Kamuyang people, ayaw mo pagpundo diya sa inyong kan, make a decision. Wa mo'y plano nga magtarong sa inyong kinabuhi. Pag-purpose mo diya sa inyong kasing-kasing, nga sa inyong pagkabatanon, you will keep your life pure until the day nga ikaw kaslon na. Pag-ampo mo, ayaw ninyo na iwaldas. Ayaw ninyo na iwaldas yung kinabuhi. Bililhon kayo na nga kinabuhi. Kanang inyong lawas, bililhon kayo na. Gihatag ko na sa Ginoo. Ang Diyos nagpurma na. Ampingan nimo na. Siguruhon nimo ang tanang butang moabot diya sa imong kinabuhi, mga tarong og Diyos nun. Ayaw sudli og dili maayo.
Father in heaven, salamat kayo sa mensahe nga gihatag nimo para sa amoang tanan. Thank you kayo Lord, usa kini kadako nga pahinumdom para sa amoa ug usa kini kadako nga pagtulun-an nga nadawat sa mga bag-o lang nga naluwas Ginoo. I pray nga kini nga mga pulong ug pagtulun-an magpuyo ni ug magpabilin kini sa amoang kasing-kasing. Help us Lord to be faithful always in our Christian life. And also, Lord, help us, Lord, to be faithful always in your sight. Dalaygon ka Ginoo sa tanang butang, ug among ibalik tanan ang himaya sa imo. Kini among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Hesukristo nga among Ginoo, among manluluwas. Amen.